Akala mo siguro si Mabel Tanaka ang bida sa pelikulang Hoppers, di ba? Pero sa totoo lang, isa talagang kriminal ang babaeng to. Siya ang karakter na may pinakamaraming krimen sa pelikula. Kung duda ka, panoorin mo ang lahat ng krimen ginawa ni Mabel sa Hoppers. Sa pelikula, ipinakilala siya sa atin ng mga 6 o 7 taong gulang pa lang. Simula noon, nagtago siya sa silid-aralan para magnakaw ng mga alagang hayop sa paaralan. Hindi lang 2 o 3 ang kinuha niya. Nilagyan niya ng mga hayop ang bag niya dahil akala niya nililigtas niya ang mga ito. Habang palabas siya ng paaralan, hinarang siya ng ilang guro. Nang tumakas siya, kinagat pa niya ang isa sa kanila. Para lalong lumala ang kaso, pinalalabas na hindi ito ang unang beses na sinubukan niyang nakawin ang mga hayop. Kaya masasabi nating may karanasan na siya rito. Noong 7 taong gulang pa siya, nakagawa na si Mabel ng krimeng pagnanakaw ng hayop, pagsuway sa awtoridad at pananakit. Magdadagdag ito ng 4 na taon sa kulungan at $7,000 na multa. Sa kabutiang palad para kay Mabel, dahil menor de edad siya, tinawagan lang ang kanyang mga magulang at pinalo siya sa puwit. Pagkatapos ng mga problema niya, nagdesisyon siyang tumira sa bahay ng lola para mamuhay at mag-enjoy ng mas natural na buhay. Paminsan-minsan siyang nagpoprotesta sa alkalde, pero ito'y bahagi ng kalayaan sa pagpapahayag. Naging problema ng pumanaw ang kanyang lola. Gustong magpatayo ng kalsada ng alkalde sa ibabaw ng natural na lugar. Pero kailangan munang may linawin. Hindi pagmamay-ari ng kanyang lola o niya ang reserbang natural na ito. Natagpuan lang ito ng kanyang lola matapos maglakad ng matagal sa gubat. Ibig sabihin, ayos lang ang bahay ni Mabel. Ang problema ay kapag malapit ng siray ng lawa para simulan ang konstruksyon, si Mabel ay tumalon sa bakod para pigilan ang mga manggagawa. At pagkatapos noon, tumayo siya mismo sa gitna kung saan nilagay ang dinamita para pigilan sila. Kaibigan, pwede na itong ituring na krimen. Dahil dito, si Mabel ay 19 na taong gulang na. Dito, nagkasala siya ng trespassing nang tumalon siya sa bakod na magbibigay sa kanya ng 6 na buwan sa kulungan at multang $1,000. Nakialam siya sa mga gawaing konstruksyon na magdadagdag pa ng 6 na buwan sa kulungan at $500 na multa. Pagkatapos ay naging padalos-dalos siya nang tumayo malapit sa dinamita, na magre-resulta sa 1 taon sa kulungan at multang $2,000. Buti na lang tinawagan nilang pulis para dalhin siya at natapos na. Sa tulong ng guro, alam na niya ngayon na kailangan ng beaver para makapagdala ng mas maraming hayop doon nang hindi ito masisira sa konstruksyon. Matapos maghintay, nakita niyang dumaan ang isang beaver at sinundan niya ito. Dito siya napunta sa Universidad ng Beaverton. Pareho ring universidad na pinapasukan niya. Ang problema ay dahil wala na siya sa oras ng klase, itinuturing itong pagpasok ng walang pahintulot. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa pagsunod sa beaver para makapasok sa tila isang bodega. Sa loob nito, may mga pintuan pa na may dagdag na seguridad para walang makapasok. Kahit ganon, puwersahan pa rin niyang pinasok ang lugar, kaya nakarating sila sa mga lihim na laboratorio. Sa suwerte ni Mabel, ito rin ang paaralan na kanyang pinapasukan. Kaya malamang ay hindi siya kakasuhan. Siguro isang pagsita lang mula sa universidad. 30 oras ng community service. At isang posibleng babala na kapag inulit niya ulit ito sa susunod na semestre, masususpinde siya. Nang malaman niya ang klaro ng mga hopper na itinatago ng guro niya, ginamit niya ang teknolohiya para dali ng beaver sa lugar na nais niyang iligtas. At ganun niya ninakaw ang robot na beaver na ito. Pero syempre, bago yon, nagdulot muna siya ng malaking gulo sa loob ng kanyang laboratorio. Itinuturing itong pagnanakaw ng ari-ariya ng universidad at hindi autorisadong paggamit ng kagamitan sa pananaliksik. Panghihimasok sa siyentipikong pananaliksik at pag-iwas sa mga tauhan ng laboratorio. Kung ito ay isang pribadong kumpanya, malamang si Mabel ay kailangang makulong ng 6 na taon at magbayad ng multa na $15,000. Pero dahil ito ay sa universidad, malamang ay mapapalislam siya at hindi na muling makakapag-enroll kailanman. Pagkatapos, pumunta siya sa gubat para maghanap ng beaver na tutulong sa pagpapanumbalik ng mga hayop sa reserba.
At napansin niya na may mga aparato na tangi mga hayop lang ang nakakarinig. Kaya pala nawala na ang mga hayop sa reserbang ito. Kaya nagpasya si Mabel na sirain ang aparatong ito para bumalik ang mga hayop. Maaring ituring ito bilang pananira ng ari-arian o vandalismo, pero dahil ilegal ang aparatong ito, malaki ang posibilidad na hindi mamultahan si Mabel pero hindi siya makakalusot sa susunod na gagawin niya. Naglagay pang muli ng mga aparato ang alkalde para di na bumalik ang mga hayop. Kaya humingi si Mabel ng pagpupulong sa konseho ng mga hayop para humingi ng tulong. Dito nagsimulang mawala ang kontrol sa mga bagay. Ang talumpati ni Mabel ang naging dahilan para magsabwatan ang konseho ng mga hayop kasama siya para patayin ang alkalde. Oo, seryoso na talaga ang pinag-uusapan natin dito. Ang mahalaga dito ay sinubukan niyang pigilan ang konseho na patayin ang alkalde at takutin lang siya. Kaya dito, sobrang bumaba ang multa niya. Kaya naging sabwatan na lang ang kasalanan niya para takutin ang opisyal. 1 taon siya sa kulungan at multa na $1,000. At habang tinatakot siya ng konseho ng mga hayop, para pumayad din siya sa pagpatay sa alkalde. Pinisa ni Mabel ang reyna ng mga insekto na paru-paro at nauwi sa pagpatay niya rito na may tuturing na homicide at bibigyan siya ng 5 taon sa kulungan at $10,000 na multa. Sinusubukan niyang iligtas ang alkalde mula sa lahat ng hayop na gustong tapusin siya. Kaya ang plano niya ay pumasok sa sasakyan para takutin at ipagkait sa kanya ang kalayaan. Pinipilit niya itong dumalo sa presentasyon at ipatigil ang konstruksyon. Dito ay nagkaroon ng iligal na pagpasok sa sasakyan, pagdukot, pagkait ng kalayaan, at pamimilit. Lahat ng ito, mga kaibigan, may kabuwang 28 taon sa kulungan at $40,000 na multa. Dahil pinag-uusapan natin ay isang opisyal ng gobyerno, hindi basta-bastang tao. At lalong lumala ang sitwasyon dahil nagsimulang habulin ng mga hayop ang sasakyan ng alkalde. Nagsimulang kabahan si Mabel, kaya naman naiistorbo niya ang alkalde habang nagmamaneho para mapabilis pa lalo ang pagpapatakbo nito. At dahil dito, naging pabaya ang pagmamaneho. Sabihin na lang natin, kasabwat lang siya sa walang ingat na pagmamaneho, kaya 6 na buwan lang siyang makukulong at $500 ang multa. Pagdating ng doktora para hulihin si Mabel, minakaw ni Mabel ang kanyang aparato para makipag-usap siya sa mga hayop at tao. At dahil sa pagnanakaw na iyon, multahan natin siya ng $1,000 at 6 na buwang kulong. Matapos ang matinding habulan, nauwi ito sa malaking banggaan na naglagay sa panganib sa buhay ng ilan. Ang parusang ipapataw sa kanya ay 1 taon sa kulungan at $3,000 na multa. Kasama na rito ang pagbabayad sa mga pinsalang nagawa niya. Sa huli, dahil ayaw makipagtulungan ng alkalde, tinakot at sinindak siya ni Mabel. Sumigaw siya sa mga ibon para hanapin at patayin ito. Ito ay may tuturing na pag-udyok sa karahasan at pananakot na magdadagdag pa ng 6 na taon sa kulungan at $15,000 na multa sa kanyang kamalasan. Nahuli sila ng mga hayop at nauwi sila sa pagtutulungan para makalabas at magkaroon ng isang kaganapan na mauuwi sana sa isang trahedya. Sa pagpigil sa impostor, siya ang naging sanhi ng malaking sunog sa kagubatan. Naglalagay ito sa panganib ng buhay ng hayop at tao dahil sa pabayaang pagsunog, banta sa populasyon at pinsala sa kalikasan. Maaaring makulong si Mabel ng 12 taon at pagmultahin ng $40,000. Kita nyo? Sabi ko na sa inyo, si Mabel ay gumawa ng mga krimen na parang kontrabida sa pelikula. Kabilang dito ang pagnanakaw ng hayop, 2 beses na pagnanakaw sa pribadong ari-arian, pagsuway sa awtoridad, pananakit sa guro, at 2 beses na ilegal na pagpasok. Panghihimasok sa konstruksyon, mapanganib na kilos malapit sa pampasabog, ilegal na pagpasok sa gusali, at panghiialam sa akses. Di autorisadong paggamit ng eksperimental na teknolohiya, panghihimasok sa pananaliksik at pag-iwas sa mga tauhan ng laboratorio sa abuatan para manakot ng opisyal ng gobyerno. Pagpatay, ilegal na pagpasok sa sasakyan. Pagdukot, ilegal na pagkakait ng kalayaan. Pamimilit sa opisyal ng gobyerno. Pakikipagsabwatan sa walang ingat na pagmamaneho. Paglalagay sa panganib ng buhay ng iba. Paghihikayat sa karahasan. Kriminal na pagbabanta.
Walang ingat na pagsunog, paglalagay sa panganib ng publiko, pinsala sa kalikasan. Ano ang magiging kabuuan nito? 74 na taon ng pagkakakulong. 134,500 dolyar na multa. Isang tawag pansin mula sa kanyang mga magulang. Maalamat na palo sa puwet dahil pasaway noong 7 taong gulang siya at 30 oras ng community service sa universidad. Permanenteng pinatalsik sa Universidad ng Beaverton, bawal lumapit sa mga laboratoryong siyentipiko at posibleng may restraining order mula sa alkalde. Kaya oo, sa susunod na may magsabi na si Mabel. Ang bayani ng Hoppers, tandaan ninyong, mas nararapat na ang batang ito ay nasa isang kulungang may pinakamahigpit na seguridad. At ang pinakabaliw pa rito, hindi pa kasama ang mga krimen ng mga kontrabida gaya ng Alkalde Titus at konseho ng mga hayop. Kaya kung hindi mo pa napapanood ang video na ito, abangan mo kapag naihanda na namin ito.